First Peter chapter 5, verse 7, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Whom resist, steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalang Ama, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa pribilehiyong ito upang makapag-share ng inyong salita sa inyong mga anak. Ikaw po siyang magpala at manguna po sa inyong lingkod, Panginoon. At dalayan din po namin ang aming beloved pastor, patuloy po siyang ingatan at bigyan po ng malakas na pangatawan at kalusugan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, so please be seated. I came across dito sa devotional na ito, no, na ganun ako pagka may mga nababasa ako. Hindi ko nakukuha ibang reference kung ano no. Basta mabasahin ko, then copy, paste, no, sa iyong notes. So, ganun, no. Then, pag dinilay-nilayan mo yan, mga ilang araw, then, it's a blessing, no, itong devotionals na ito. At nice kong i-share sa inyo, no, at maging blessing din. No? So, madalas to no, yung meron tayong mga question na patungkol sa panalangin. No? Minsan, tinatanong natin, bakit ang tagal, no? Bakit hanggang kailan ako maghihintay dun sa panalangin kong maging boyfriend ko or girlfriend ko? Hindi. No? So, yan, no, dumadaan sa buhay ng every believer yung ganitong mga tanong, no, patungkol sa panalangin. Bakit parang wala nangyayari dun sa prayer, no? Sa prayer ko, no? Hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita, no? Yung ganon. So, ano ba yung sinasabi ng Bible, no? Ito yung aking nakita, no? Dito sa devotional na ito. Okay? So, the title of this devotional is yan po yan, no? Yan. When God seems silent in prayer. No? So, we'll be using the text na binasa po natin, then makita rin po natin sa Habakkuk chapter 2, verse 3, at gamitin din natin yung Luke 18 and verse 1. No? When God seems silent in prayer. So, 3 points itong devotion na ito. First one is, makikita po natin, no? God's silence does not mean His absence. No? So, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Po yung sabi ng Bible, no? So, sabi po rito, no? Ang totoo niya, no? Sabi diyan ay even when prayer seems unanswered, God's care never stops. Amen? So, His silence is not rejection but often preparation. So, God's character doesn't change with your emotions even if you don't feel it. His care remains constant. No? Hindi nagbabago No? At yan yung isang blessing na sa tuwina, sa oras ng ating pangailangan, no? Meron tayong malalapitan na tunay na nag-aalala, no? Nagki-care, no? Nangangalaga sa atin, di ba? 24/7, no? Anytime, no? Malalapitan mo at hindi yan katulad ng tao, no? Na minsan nagsasawa rin no? May rin tayo, may limit nung pagtanggap din ng ng mga hinaing no? So, minsan yung dalawang tenga natin, imbis na panglisan yung dalawang yan, no?
nagiging isa yung entry, yung isa exit. So, pero ang ating Panginoon hindi eh. So, He remains constant. No? He hears our prayers. He hears our pleadings. No? Yung ating mga hinaing, no? Ating mga problema, nandyan siya. Hindi siya nagbabago. So, it's a real blessing. No? So, let us remind ourselves na siya ay both powerful and loving. No? Yan. So, tayo mga mananampalataya, ano naman yung gagawin natin, no? Dito, no? So, keep casting your cares. Yung sabi ng verse, no? Cast your care, no? Don't take them back. So, yun yung sikreto ron, eh. No? Huwag yung tinrow mo na yan, kinast mo, is throwing, eh, di ba? Huwag mong gawing parang yoyo. I-tinrow mo, tapos babalik. No? Or huwag mong i-throw just like a boomerang, no? Nagagis ka ng boomerang. Balik din sa'yo, eh, no? So, ang sinasabi rito, when you cast your cares, no? Your burdens to the Lord, don't take them back. No? Siguro, ang gawin mo sa yoyo, huwag mong isuksok dito yung tali, hawakan mo lang ganun. Pag throw mo, bitawan mo yung tali. Di ba? So, hindi na siya babalik. Or yung boomerang, ikat mo yung isang side niya, hindi na yung babalik. So, yun yung tsura nun eh. Symmetrical kasi yun, kaya medyo may balik siyang ganun. Di ba? Yung flight niya may balik pagka tinrow mo. So, ganun. No? Don't take them back. By faith, trust. No? Yun eh. By faith, trust natin na sasagutin yun, isosolve yun ng ating Panginoon, kung ano man yun. No? So, God's silence does not mean His absence. No? Number 2, second point, ito ang ganda na ito. Eh, no? Faith grows stronger in the waiting. Totoo yan eh. No? Sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 3, kalagay dyan sa last part niya, no? Though it tarry, wait for it, because it will surely come. No? It will surely come. It will not tarry. No? So, ang sinasabi niya dyan, no? Delays are not denials. No? Yung timing eh, yung delay, hindi yan ibig sabihin, wala yan, no? Hindi ko tinatanggap yan. No? It's not denials. No? Waiting deepens faith, teaches patience, and makes your testimony stronger. So, waiting deepens faith. No? Even Bible characters, Abraham, Sarah, no? They waited, mahaba yung pinaghintay nila bago sila, it takes Sarah, 90 years old siya, no? Nung nag-birth kay Isaac. Di ba? So, they waited. No? Yung God's timing, they waited. And even us, dito sa Ecclesia, nakikita natin, ganda na ng building natin, pero decades to di ba? Matagal na panahon ito bago ito na-accomplish eh. Yeah, tagal. Ganda ng, marami rito pagka napupunta, ang ganda. Ang ganda ng building nyo. Ang ganda ng church nyo. So, but yung paghihintay natin dito matagal. No? Matagal na panalangin ng ginugol natin. Di ba? Even, may mga testimonies dito na even in their jobs, no? They waited years, no? Bago sila na regular sa job nila. No? Then, ako rin, gano'n, no? My first job, it takes me 4 years no? Bago ako na regular. Pero ano yung blessing doon? Sa paghihintay mo, inantay mo yung God's timing, ang ganda yung resulta, di ba? Blessing. No? Okay? So use the waiting season, use the waiting season to pray more. Huwag kang hinto. To pray more, not less. So,
hindi dapat nagbabaging ano mo kung habang naghihintay ka, mas lalo kang mag-pray. At huwag mong iwawala sa buhay mo yung panalangin. So yun yung reminder naman sa ating mga mananampalataya. Ano? Let's use the waiting season to pray more. Okay? Then lastly, 8:15 ako, naka 10 minutes na, lastly na. At tinime ko to kanina mga 14 minutes kulang-kulang 15 minutes. Mabilis lang. So lastly, my third point dito is doubt may visit or worries, anxieties, or problems may visit, but don't let it stay. Sabi diyan, don't let it stay. Luke 18:1, men ought always to pray and not to faint. So, lahat tayo di ba? Talagang kahit malamig dito, papawisan ka. So lahat naman tayo hindi ligtas dito Lahat tayo dumadaan, no? May time sa buhay natin na nagda-doubt tayo. No? Mga problema hindi nauubos pero natatapos. So lagi yan, may mga challenges pero hindi nag-i-stay. Natatapos din, di ba? So, but when doubt knocks, let faith answer through God's Word. So pagtibayin natin yung ating pananampalataya through God's Word. Magbasa-basa tayo ng Bible natin pag may time. Hindi pag may time. No? Basahin natin. No? Pag dumating sa atin sa buhay natin yan, buksan natin ating Bible, basahin natin. No? Bukod sa panalangin, basahin natin ang salita ng Panginoon. Especially during this itong mga ganitong times, basahin natin lahat, review natin lahat ng God's promises. No? Alam natin yan sa Bible lahat yan Review natin. At pagtibayin natin ang ating pananampalataya. No? So, bilang mananampalataya, pagka dumating itong ganito sa buhay natin, okay, makakatulong lalo sa atin yung maging maging peaceful yung buhay mo. Mag-attend ka ng Jeremiah 33. So malaking bagay yan sa buhay ng mananampalataya no? Kasama mong nananalangin, kahit mag-isa ka manalangin diyan, no? Nare-relax ka. Iba yung environment pagka nasa church Di ba? Ramdam nyo ba 'yan? Iba No? Pagpasok mo dyan, peaceful ka. Paglabas mo, ganun ulit. No? So, nakakatulong. So, matutunan natin unang-una, read yung Bible natin and mag-attend ng Jeremiah for prayer. No? So, yan yun para sa benefit natin ito itong mga services na to. To strengthen our faith and to learn more, no? Okay, so, keep praying at kung pakiramdam mo minsan yung mga doubts yung worries mo, pinag-pray mo na yan, di ba? Pero pagkagising mo kinabukasan, bumabalik ulit, no? So, ibig sabihin, keep on praying, no? Pagka meron pa rin keep on praying. And let the power of prayer, no? Dissolve lahat yung mga doubts na yan and worries. No? Ibig sabihin pagka nandiyan pa yan, kulang pa. Or parang yoyo ka rin ulit, balik ulit, no? Okay? So, keep praying, number 1. Yan ang reminder po sa atin. Gaya ng sabi ng Luke 18:1, men ought always to pray and not faint. Okay? Then, sabi ko nga kanina, let's open our Bible. When you start to doubt, open your Bible. Hanapin mo yan. Or lagi mo namang hawak ang cellphone mo. Huwag dun sa FB page, no? Yung Tekarta Bible lang i-open mo. Yan. Di ba? Very handy na nga ngayon. Anytime, pwede mong di ba? Basahin ng Bible. Minsan nga nakakalimutan na natin ang prinsipyo natin. Hindi na natin nadadala yung malalaking Bible natin sa pagka umaalis tayo ng bahay, di ba? Okay?
So, yan yun. Keep on praying, praying, and praying, and read your Bible every day. And you grow, grow, grow. Yan. So, and in conclusion, conclusion na. 15 minutes, medyo tumagal pala ako. When God seems silent, He's not ignoring you. He's inviting you closer. Okay? Diba? Nabanggit kanina natin na ano yung nabanggit ko kanina? Nakalimutan ko na senior moment ako. So, yun yan, no? When God seems silent, He's not ignoring you, but He's inviting you closer. Pinalalapit niya tayo sa Kanya lalo, no? So, yan yung dapat natin makita. Okay? Talo ka pagka ikaw ang lumayo, eh. Saan ka lalagay? Di siyempre sa panalo, ayaw naman nating talunan, di ba? Sa panalo tayo lumagay. No? Lumapit tayo lalo sa Kanya. So, silence from heaven is often the stage where your trust in God becomes stronger than your fear of delay and doubts. So, mas namamayani na yun, eh. Di ba? Sa buhay natin, eh. Okay? Sabi nga sa ating text, no? Lastly, basahin na lang natin ito, no? Yung 1 Peter 5:10, huwag po natin kalimutan yan, no? Sa verse 10, sabi diyan, the God of all grace, after you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So, nangyayari sa buhay natin yan, normal yan, eh. Ang ginagawa niya sa atin, ito, yung verse 10. No? Nangyari sa buhay natin yan, ay tayo ginagawang mature, no? Perfect, establish, strengthen, settle you. At higit sa lahat, magiging blessing din tayo sa ibang tao, lalo na sa mga kapatiran natin. Na-experience ko yan, eh, no? Yung dumaranas ka ng kung ano-ano, no? Ang dami mo ng tanong sa buhay, di ba? Pero makikita mo, sa church, yung mga testimonials nila, nakakatulong, eh, di ba? Na-experience nila, yung na-experience mo ngayon, tapos nakikita mo sila masaya, no, nakakatayo, nandiyan pa rin, di ba? It's a blessing, di ba? So, na malaman mo na hindi lang pala ikaw ang nakaka-experience ng mga yan. No? Hindi ko na isa-isahin yun. Alam naman natin, no? Pagka dumating yan, nakikita mo yung mga testimony na nakayanan nila. No? Masaya pa sila. Di ba? Bakit ako hindi? Di ba? So, it's a blessing na andito tayo sa church, nakikipag-fellowship tayo, nakikinig tayo ng mga testimonies. It's a blessing. No? After you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yan po. Salamat po.